So what are we gonna talk about ngayon, partner? Alam mo, partner, naisipan ko kasi yung social media, social networks, and very timely, di ba? So, with that, nag-post ako sa IG ko, yung questions, yung meron sa IG natin, yung ask question, ganyan, ganyan. So, nagtanong ako sa kanila, like, anything related to social networks. Kaya, yun yung pag-uusapan natin ngayon dito sa podcast natin. Kaya, ang title ng podcast na to is ICT. Yan. Ito yung mga gather namin responses from you guys. Madami-dami din siya. Thank you sa pag-respond sa mga questions. Yes. Yun yung sasagutin natin ngayon. Let's go. Okay. So, our first question, ano opinion niyo about the social media dating apps ngayon? Dating apps, like Tinder, Bumble, ano po? Doon meron tayo na uso ngayon sa Facebook dating, yung sa gilid. Meron ba, no? Meron yun, yung sa gilid yun. Hindi na siya updated. Ikaw na, ano opinion? Ako, opinion ko lang. Since yung una ko naabutan, near group. Pamilya ko sa near group. Hindi. Bata kasi parang trip-trip lang date ko. Sa akin naman, okay lang yung dating apps once na legal age ka na. And parang yung mga dating apps naman like Bumble, Tinder, nire-record nila na nasa legal age tayo. Parang okay lang naman sa akin na nag-i-exist sila sa for today. Hindi nila yun. Ikaw naman. So, ako naman, feel ko kasi yung dating apps, hindi lang siya para sa mga literal na date. Like, yung iba, ang hanap lang nila doon, engagement, interaction, communication, di ba? So, for me, okay lang din yun. Ang isa lang siguro downfall ng dating apps is, pwede mo kasing dugain yung age mo doon, di ba? Tama ba? Oo. Like, hindi mo siya nalalagay talaga na 18 ako, na 18 ka talaga. Meron kasing iba, like, so, minor, ganyan. And napupunta sila doon sa mga dating apps yun. So, parang ang nangyayari, imbis na makaka-engage sila ng interaction, na engagement, pwede naging off na yung ganap niya. So, isa yun sa mga parang nababiolate lang din nung mga dating apps na yun. So, for me, siguro lang, gusto mag-isip word, gano'n. Like, paano mag-prove nung certain individual talaga na, ano siya, na hindi na siya minor, nasa 18 and up. Parang dagdag ko lang dyan, yung sa Omegle. Di ba parang siya yung pinaka-common, tapos common nga para sa atin. And yung unsafe siya kasi nga parang random lang siya. Kasi yung total strangers from ibang bansa. Tapos di mo naman alam kung ano yung age nila. Kaya parang nag-close na rin yung Omegle para for your information lang. Kasi nga dahil na unsafe siya para sa mga kids. Tama. Second question natin, since yung consistency ng word variety of contents, hindi ba nasa-sacrifice? Or hindi ba nasa-sacrifice yung viewer distinction, especially sa mga audiences ng mga bata? Ay, for me naman hindi. Kasi meron tayong content preference sa TikTok which mapipili natin kung ano yung mga content na gusto natin lumabas. So, kung hahayaan natin yung kids natin, especially sa mga parents dyan, kung hahayaan natin yung mga kids natin na mag-TikTok, piliin natin yung mga contents na pwede lang sa kanila. Kasi nga, hindi natin may iwasan na may mga mature content, hindi pang bata. So for me, huwag na, rarely answer ko na siya sa TikTok. Di ba sa YouTube din? Or kaya sa Facebook, IT, ganyan, may reels tayo tinatawag, may shorts na tinatawag, ganyan, TikTok. So, kagaya sabi ni Pedro, magkaroon tayo ng, guidance ng parents para din sa mga bata na iset nila yung parang algorithm lang nung, like, kasi ngayon yung mga bata, may iPad, tablet. Nung bata kasi ako, titipad lang yung meron ako. Kaya hindi ko pa alam paano ako makapanood ng videos. Yun, nasaset naman yung algorithm nun. Ngayon, di pa nga may tinatawag tayo kapag sa YouTube, ganyan, may YouTube Kids, wherein yung mga videos na nandun. Parang Cocomelon, Country TV, mga ABC, alphabetical songs and such. So, parang let's, kayatin natin, di ba? Sa mga parents dyan, na yung mga papapanood ng mga anak, ganun, ng mga nakababata natin kapatid, is suitable for their ages. Huwag naman yung, alam mo, hindi ngayon medyo nagiging aggressive, ganyan, yung kids din, di ba? Dahil sa napapanood nila, parang they adopt what they watch kasi. So let's all be careful. So kung ano man yung i-allow natin na nasa algorithm nila ng videos na nandun na lumalabas sa mga FYP na tinatawag. Pero sa tingin mo, ano siguro yung like yung age para mga social media, para ma-access? Sa mga ganung bagay. Sa akin siguro, around 13, teen? Oh, yeah. Kapag start mo ng teen talaga, feeling ko kasi hindi naman pwede na ikulong yung sila sa social media. Kasi sobrang ano na ngayon, sobrang prominent na to
communicate sa mga klase mo, di ba? Ang hirap naman ngayon, di ba? So, Especially bago-bago. messenger. Oo, right. So, bago-bago, minsan online class ka, minsan na face-to-face ka. So, how do you communicate, di ba? Pagka na-receive mo, di naman pwede na lagi may guidance. Yung parang alalay na alalay ka dun sa mga bata. Kasi syempre, kailangan nila malaman ano yung mga, things na suitable for them, mga dapat nilang gawin, dapat sabihin, and such. Kasi palaki din naman sila. So, since produkto kayo ng online class, yes, online class. Yes po, graduate kami na online class ng senior high school. Yan. So, since produkto tayo, or kayo, ng online class, ng senior high school, masabi niyo bang effective or nakatulong siya ngayong college kayo? Honestly Personal take. online class hindi talaga effective. Kasi nga sabi nila, parang ang bahay is home, is a place to rest. Kaya parang hindi siya effective for me kasi nga nakikinig ako online class, hindi naman talaga ako nakikinig, natutulog lang ako. Diba pag online? Ang daming kami natin sa inyo dyan. Pero, ayun nga, hindi talaga effective yung online class for me. Preference yun. Sa'yo. Yeah. Ewan ko pero kasi sa akin, parang mas naging natural naman, naging convenient sa akin yung online class ng senior high. Ewan ko kasi parang ang easy access sa lahat, like sa educational materials na kailangan natin. Parang isang pinutang ako nandun na agad. Unlike kasi nung nag-face-to-face kami, kasi namin before, hindi kami nagdala ng phone. Hindi kami nakakagdala ng phone doon kahit ano kami. Pero allowed na yung from senior high school. Oo. Pero nung dati kasi, nasanay ako noon na hindi alam yung kahit anong gadgets. So parang sa akin, nung nag-online class ko, parang ang dali. Parang one search away lang ako sa lahat. Kapag kitanong yung teacher ko, kaya ko sa i-search agad. And like kapag ka face-to-face na, isipin ko pa talaga, like, dulong na nung brain cells. Ayun Pero na yung- wala pa din, di ba? Ayun nga rin siguro yung downfall ng online class. Kasi nga, napakadaling i-search na lahat. Hindi na nag-effort yung bata na mag-gain ng mga ng infos. Diba? Dati pa, kinikwento ng mga magulang natin. Nagda-library pa raw sila, para makalit information. Tayo one click away. And pag once na online class siguro tayo rin, ang daling i-access ng gadgets. True. Pero, contrary naman sa akin, kagaya sa ko kanila, parang convenient sa akin hindi convenient sa akin yung online class. Since ayun nga, hindi tayo limited lang sa communication, hindi tayo limited lang sa information dissemination na person to person na kung sa ganun. Meron pa rin naman talaga siyang mga codes, hindi naman makaiiwasan doon. Talagang umikli yung attention span ng tao, di ba? Kasi parang, andyan lahat ng tukso eh, gadgets sa tablet, online class ka, so kaya, hindi ka na nakakapakinig. So, overall naman, as I can say, nakadepende sa bata. Depende talaga sa tao. Nakadepende sa tao, sa estudyante, kung may enhance yung learning mo ng online class or gagamitin mo yung lahat ng resources na meron ka online na maayos or like, kahayaan mo yung sarili mo na totally madistract na lang, diba? Na hindi na gagawin yung part mo. Oh, related ayun na sa online class, Teka. Kung kayo ang pagpipiliin, gusto niyo bang bumalik sa online class? Ay, hindi na. Nasa online class na nga ulit eh. Kakatake lang, online class na naman eh. Ako, sinabi ko na yung preference ko. Wala. Ayaw ko talaga. Sabi ko kanina, convenient sa kanya, senior high school, yung online classes. But now, nasa college mo, I don't think okay siya. Given our courses ka, diba? More on hands-on kasi talaga sa civil engineering student. Grabe yung, kailangan namin yung interaction sa prof talaga na makaka-relate kami. Maraming questions. Oo, tama. Yung technicality kasi, we have to be there, physically be there with our professors and the classmates din. Kasi ang dami rin nabibigay na learning sa mga classmates. Yes. Lalo pag di mo gets yung mga topic. Right. Okay. Next question. Okay, medyo mahaba. Since relevant and convenient sa Messenger, Telegram, even sa Instagram, Twitter, or the X account now, hindi pa siya risky kasi ang dahil magka-take mo screenshot, lagi ako sensitive information. So, partner, papasok tayo sa information dissemination na tinatawag. Fake news or Privacy. Diba? Hindi natin alam kung tama kung ba yung ginagawa natin as a viewer, as an audience sa social media. Ako, based on my experience na kasi, parang, ayun, ginagamit ko yun yung X, or also known as Twitter, Instagram, Messenger. And magandang development nila ngayon. Kasi nga sa Messenger, meron na tayong end-to-end encrypted chat. Diba? Parang latest lang yun. Pero meron din tayo nung parang, di ako familiar sa term, pero parang sa inyo lang talaga, for that device and that device lang talaga. And sa Instagram naman, meron tayo nung
disappearing mode within ang Twitter. Pero ang unsafe lang talaga is Twitter. Kasi as Very hayag, no? Nandun so, lahat. kung wala pa silang update na pwede tayong maging safe sa screenshots or sa video recordings or screen recordings ng ating phones. Ganun rin sa Telegram, meron tayong mga disappearing messages. Magandang development sa technology Yes. para maging safe na rin yung users. Di ba nga kami kasi very into social media na lahat eh. Like, tinitingnan nila yung social media as entertainment, communications, information. Pero hindi lahat nung nandun kasi. Parang may feeling mo na safe place mo yun. Talaga. Right now kasi, parang doon na papasok yung Gen Z na tinatawag na. Ano? Parang yun ang safe place nila. Kaya kami tinatawag tayong private mode ba yun? Sa Twitter, tsaka yung isa nakapublic. Pero para sa akin naman, nasa tao naman yun kung ano. Mm-mm. Kaya parang maging careful na lang tayo sa mga pinopost natin kasi may mga tao snitch, yung mga kita, di ba? Pero punta rin sa private messaging, DM, ganyan. Yes, yun. Twitter talaga yung pinaka-unsafe sa kasi nga wala pa siyang security updates para ma-prevent yung screenshots sa messages. Kung madali connect sa tao, dali din kabilis mag-distract. Mm. With that, anong take nyo sa mga taong nag-post? Ay, wow! Ghosting! Ay, wow ka na eh! Minsan kasi hindi mo alam kung yung pinapas mo ba ng network na yun, it's really for you to grow ba as a person. Or like, for the meantime, gano'n. Ang saglitan lang. Mali, wag yung gawin. Kasi syempre, di ba? Una-una sa lahat, sa social media tayo. Ako, di ko naman sa dinedepend sa yung mga nag-ghost. Mm-hmm. Pero, for me lang, kaya sila nag-ghost kasi nga, hindi sila ganun ka-interested sa tao. Parang, di ba parang, hindi naman natin kaya yung once na chinat mo siya tapos di mo nagustuhan yung reply niya, doon na pumapasok yung ghosting. And not the back to the reviews na nakikita sa mga online shops compared to personally na makikita mo ang product bago mo bilhin. Reliable naman siya kasi napaka-convenient din ng ano eh. Mga Shopee, Lazada, TikTok Shop, convenient siya para sa atin. May mga shops na gumagawa sila ng fake accounts. Oh. Na gumagawa sila ng sarili na review. Ayun, maging ano rin tayo, maging mapusisi rin tayo sa mga reviews na binabasa natin. Next question. Next question tayo. Nakakatulong ba talaga ang social media sa pag-socialize in the real world? Ano Ano? ba yung real world para sa'yo? Kasi parang etong tayo Gen Z, digital world tong ginagawa natin. Pero etong sa real world, sa tingin ko, ano siya, nasa tao pa rin siya eh. Kasi di ba, meron kayo sa tao na introvert, extrovert. Yung mga extrovert na tao, parang mas nag-i-improve yung pakipag-socialize nila. Pag nakalabas sila, siyempre. Pero sa mga introverts, di naman natin silang pwede i-force na makipag-socialize sa labas. Pero nakakapag-express na ng feelings nila through the digital world. Next question tayo. Ito, related na. Paano nakapektuhan yung ego sa pagsasabi sa iba sa online? May question. Once na nagawa natin makipag-friends or makipag-socialize sa social media, dapat na-apply natin siya sa real world. Kailangan matuturing tayo na gradually, matuturing tayo na makipag-usap or makipag-communicate sa ibang tao. Basta na nahihiya. Pansin ko lang ah. Kasi diba nasanay sila ng birthday na phone din. Pagdating mo na ako sa mga nakaharap, sobrang shy na pala nila. Like, iba yung tinatawag na typing. Next, ano yung suggestion nyo para maiwasan yung mga negative effects dito sa privacy ng bawat isa at sa mental health nila? Ano naman suggestion ko, huwag na tayo masyadong gumamit ng social media pag once na mag-run na naman tayo, tapos hindi naman halaga yung mga ito natin sa social media. Yes. So, we're down to our last question of Last the question. year. The social network plays a key role in providing information. How the user prevents experiencing yung mga fake news na tinatawag natin. Ang dami talaga. Kahit saan paano kaisipin, ang daming information na nagkalat. Nasa sa atin na lang kung paano mag-ipon. Diba? Ang hirap na sa sobrang daming information, ang napili mo pa yung mali. Careful tayo sa pagpili or pag-filter yung mga information. Sa ang social media, dapat minamanipulate yan ng tao. Hindi yung minamanipulate na yung social media. Through social media, through ICT, people learn themselves. So, kayo sa YouTube, nakahanap ng karamay. Totoo. Yun yung tinatawag natin ng network or community. Itanda, through social media. And through that ICT na tinatawag natin. Sobrang lawak ng social media, lahat nakakating na. Wala na kahit sa kabilang panikuan ng mundo, kaya mong tumulong. Parang bagong mundo. Oo, yun yan. It's a new world where people can interact. Digital, pero syempre, na-discipline din. Ano pa rin yung empathy ng mga tao sa isa't isa, diba? That's it. Ayun. So, ayun na. Yun na yung aming podcast for today. And sana, nakuha kayo sa aming ICT
tinatawag. Yes. Napakalaking team talaga namang makatulong sa view natin kung ano yung ICT talaga ngayon. Yes, sir. So, that's it for this podcast.